Mag-subscribe ka na! Hello, 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 universe. Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi pa pa-imbornal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. Kamusta naman kayo mga buweks? Magandang araw sa inyong lahat. Maulang araw sa inyo. Ngayon po ay sobrang lamig dito sa Melbourne, Australia. Nakabalik na ako safe and sound, di ba? Safely landed dito sa Melbourne, Australia na sobrang lamig ngayon. Nakakaloka at maulan-ulan. Mamasa-masa, hindi dry. Tulad ng pagmumukha ni Lupita Jones. Nakakaloka ito, di ba? Kahit papaano naman ay nakatulog naman tayo sa ating flight. So, dire-diretso naman ang tulog ko kanina. But anyway, kamusta naman kayo? Na-miss ko kayo mga buweks. Na-miss ko yung mga ganitong palive natin na ibalik natin, no? Kasi alam nyo, medyo hindi naman tinatamad. Parang nawalan na ako ng gana mag-cover-cover ng pageants. Hindi lang sa sobrang, alam niyo yun, parang I don't know, nawala na yung essence ng talagang beauty pageants, no? Yung beauty and brains na sinasabi natin dati. Parang feeling ko ganito na lang tayo ulit lagi, no? Yung parang ganito lang, usap lang, vlog lang tayo, chika-chika, ganyan-ganyan. Kasi sa totoo lang, parang nag-evolve. Nag-evolve ka na. Nag-evolve ang pageantry. Nag-evolve na hindi pataas paimburnal. Di ba nakakaloka? But anyway, I don't know kung matuloy pa rin ako sa Puerto Rico para kasing ang pupuntahan natin doon drama-rama, di ba? Parang hindi beauty pageants. But anyway, eto na nga huwag na tayo magpa-chumpik-chumpik pa. But anyway, sa mga nanonood po dyan, please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. And please like this video. Sa mga hindi pa nagla-likes dyan, ayan, galaw-galaw para hindi pa pa-imbornal kung ayaw nyo may stroke agad-agad. Nakakaloka ito. Sanay pa ba ako mag-vlog? Pero okay lang. Sige. Go lang yan. Ayan. Sanayin ulit natin ang ating Shirelle. Anyway, unang pasok ng balita. Ito nakakaloka ito, no? Ang mga vichin ay nagwawala nga, nakakaloka. Siyempre talagang ayun nga, no? Ayun, tinadyakan talaga ni ni Huwang Gyang. Di ba? Itong si Lupita. Ito namang si Lupita na talagang sobrang binigay ang napakababang mga score sa ating Asian delegates, di ba? Dito kay Gazini, dito sa ating mga pambato ng Pilipinas, ganun din dito kay Huwang Gyang na talaga namang ay namayagpag din dito sa MGI All-Stars, di ba? Nakakaloka lang na I don't know, hindi ko naman masabing racism ito, pero parang ang laki ng galit ni Lupita dito sa mga Asian delegates, di ba? Kayo mga buweks, ano sa tingin nyo? Kasi parang, di ba, binigyan niya ng matataas na scores yung mga latik, di ba? Talagang obvious naman na may pagka-bias itong si Lupita, di ba? Kung tutuusin lang. So parang ano nangyari? Bakit ganun siya mag-judge, di ba? Para sa akin knowing na title holder siya dati. Tapos ang pinopromote niya is women empowerment. Pero okay, let's say sabihin na natin, okay, prerogative na niya yon na magbigay ng ganitong scores, ganyan. Pero my gosh, ang gaganda nitong mga queens na to, tapos binigyan lang ng 5. 'Di ba? Tapos yung mga kandidata sa Latik, 'di ba? Lalong-lalo na si Mexico, 'di ba? Kumpara naman sa beauty ni Gazini, ang taas-taas ng scores, ganon. Ganon ba yun, di ba? Kung tutuusin nga, mas maganda pa nga si Huang Gyang, di ba, ng Vietnam, kaysa doon kay Mexico. Tapos, ang taas ng binigay niya doon. Tapos, ito pang nakakagigil. So, ito nga, parang nagpapaliwanag pa siya, di ba, nagpapaliwanag pa siya na kesyo daw, ito daw si Gazini na kesyo, hindi niya daw bet yung, may nabasa ako doon, hindi niya daw bet yung parang nagsasalita daw si Gazini doon sa tungkol dun sa advocacy niya, tungkol dun sa pagiging half Palestinian niya, or pagiging half Pinay niya, ganyan, no? So, yung story daw ni Gazini, hindi niya daw gusto
Nakakaloka, bakit? 'Di ba? Akala ko ba for women empowerment siya. So, bakit gano'n ang mga chika niya, 'di ba? Nakakaloka itong bruhang ito. Parang ano, parang mukha siyang ano, mukha siyang ewan ko na lang talaga mga buwets 'no, mukha siyang anong tawag dito, mukha siyang witch sa totoo lang 'no. Kung hindi ko pa alam, nakita ko 'yan mga buweks. Nakita ko 'yan sa Tokyo, Japan, yung nag-cover ako ng Miss International 2025, alam niyo 'yan, 'di ba? Nakita ko ang pagmumukha niyan, Diyos ko, alam na alam ko 'yan mga buweks. Kumakapit din 'yan sa Rimini. Natatandaan ko kasi noon, yung kinuhanan ko siya ng video, tapos nilagyan ko ng filter yung face niya. So, in-upload ko 'yan sa social media. Dati naman kasi hindi naman gumagamit yan ng mga filter yung mga sa video, sa mga pictures. Pero ngayon, grabe na ang filters niya. Sabi ko, ang laki ng impluwensya ako kay Lupita Jones. O, di ba? Simula ngayon, gumagamit na siya ng filter, pero yung filter niya naman, sobra naman, nagwawala. Ako nga, mini-medium ko lang yung filter ko para hindi na ako mukhang hindi na ako mukhang, anong tawag dito, AI. Etong si Lupita Jones talagang sinasagad 100%. Ang pag edit doon sa picture niya, Diyos ko na, wala na yung mga wrinkles talaga. Ako nga, yung mga guhit ko sa noo minsan nahihiya pa akong itodo ng 100% yung sa Rimini. Sa kanya, tinotodo niya, di ba? Nakakaloka si bakla. But eto lang, no, sa totoo lang, eto pa, ito namang mga Colombians, no? Well deserving naman si Vanessa Pulgarin o Diva. Isa yun sa mga gusto kong manalo din ng ng MGI All-Stars, no? Bukod kay Gazini, syempre gusto ko rin si Vietnam, gusto ko rin si Pulgarin. Ayan. Love na love ko yung mga yan. Very deserving naman. Well, para sa akin, no, tulad nga na sinasabi ko sa inyo, si Vanessa Pulgarin, hindi ko siya nakikita kasi eto lang ang sabi lang ni Papa Nawat, ang hinahanap daw nila is, or ang hinahanap daw niya at ng organization, is yung may star power, di ba? So, MGI All-Stars. So, ang iniisip natin, hindi lang beauty queen caliber ang hinahanap. So, ang hinahanap din is like siguro maybe 50% beauty queen, material, and then 50% is star power, yung artistahin, ganyan. Parang yun, lahat ng yun, na kay Vietnam, na kay Gazini, di ba? Kay Vanessa Pulgarin naman, well, nandun sa kanya yung 100% na beauty queen. Star power, siguro she could be like in a modeling, profession, ganyan, or kasi parang hindi ko siya nakikita sa mga aktingan, ganyan, sa kantahan, ganyan, di ba, yung celebrity NM na mga ganung profession, ganung part. More on modeling, more on beauty queen talaga. So, kaya ang napipisil ko talaga si Vietnam at saka sa Philippines. Well, si Pulgarin din, okay din siya. Kung pagbabasihan is kung beauty queen nga lang talaga, di ba? Pero sinabi nga ni Papa Nawat, ang hinahanap is may beauty queen material at saka star power. But anyway, at the end of the day, nanalo pa rin si Pulgarin. And of course, for me personally, I'm very, very happy for her. Deserve niya din naman yan. So ngayon, eto lang, no? Mukhang itong mga Colombians yata ay hindi rin nakikinig, di ba? Hindi rin nakikinig ng mabuti, di ba? Kaya nga kailangang i-defend ni Pulgarin ang kanyang title, ang kanyang corona sa second edition para manalo siya ng $1 million, di ba? So ngayon nagwawala sa social media itong mga na ito, mga Colombian na ito. Nasaan daw ang $1 million? Di ba? Hinahanap nilang $1 million. Bakit naman ibibigay? Doon nga yung sa second edition, kung mananalo itong si Pulgarin, di ba? Hindi nila naintindihan. Ano ba yan? Di ba? Bigyan nga natin ng mga mga utsak biyang ito. Nakakaloka. Kung hindi nagkakamali, ang napanalunan ni Pulgarin is, I think maybe, mga, siguro $100,000. Kasi di ba $100,000 to 1 million. So, yun ang hindi nila naiintindihan. Kaya nga nagwawala itong mga ito sa social media na hinahanap talaga ang premyo na 1 million daw. Di ba? Ewan ko na lang dito sa mga ito. Mga lutang din itong mga ito. But anyway, ito naman, nakakaloka naman itong si Nakakaloka naman itong si Bruhildang si Bukira, di ba? Itong si Lupuita Bukirat, di ba? Ayun nga ang sinabi niya kay ang komento niya, okay, nag-live siya, di ba? Ang komento niya,
Ito daw si Gazzini, kaya daw hindi niya nagustuhan, hindi daw siya convinced. Kasi daw, bukod sa hindi daw nito gusto ang kanyang istorya doon sa closed door interview, o di ba? Nila, ng mga candidates doon sa MGI All-Stars. So, dahil daw, ibang-iba daw ang itsura nito pag nasa entablado. So, hindi daw pasabog ang ganda ni Gazzini Ganado. As nakakaloka naman itong baklang ito. Kamusta naman kayo yung pagbubuka niya? Di ba? Nakakaloka kung makapang parang nilait-lait na, di ba? Talagang parang tagusta, parang tagus, ano ang tawag dito? Parang tagus to the bones ang panlalait ito kay kay Gazzini, na kesyo daw payat daw ang legs, na yung body, di ba parang binabody shaming niya si Gazzini, di ba? Parang pati yung mga judges parang inaaway na rin yata niya. Di ba? Nakakaloka lang. Ang sabi naman ng mga latik na mga Mexicok, no? Ito mga Mexicok na ito, mapagawa rin ng istorya Na inaano daw natin si Lupuita, inaaway daw natin, kaya daw ganun sinabi. Hindi natin siya inaaway mga buweks, di ba? Nagtatanong lang ang mga Pinoy, bakit ganun yung binigay niya? Pero siya nga, nagsabi siya mismo na yun yung dahilan niya, na yung legs daw payat, na ganito daw ganyan, para daw lutang, para daw ano tawag dito, para daw tutumba, ganyan-ganyan, di ba? Tapos hindi daw gusto yung istorya ni Gazzini, ganyan-ganyan. So pala? So magandang istorya? Yung mga kandidata yung kandidata nila sa Mexico, ganun ba, di ba? Napaka-bias niya sa totoo lang, di ba? Obvious na obvious. Kahit nung finals na, Diyos ko, nakakaloka, talagang binigyan niya ng mababa si Gazzini, di ba? Ang tataas ng binigay ng mga judges na scores kay Gazzini, siya lang ang namumukod tangi na talagang mababa. Kasing baba ng itsura niya, di ba? Nakakaloka ito. Akala mo naman, hindi naman sa tingnan nyo naman yung itsura niya, di ba, nang walang filter. Parang, ewan ko na lang, ba-imbornal na rin Di ba, nakakaloka? Kumbaga, kung titignan nyo naman yung itsura niya, nung lumaban siya ng Miss Universe, well, tignan nyo naman yung, hindi naman sa kumpara nyo yung katawan niya kay Gazzini, Diyos ko Lord. Tapos ganun yung sasabihin niya, tapos sasabihin niya pa na for women empowerment daw siya, ganun-ganun. Siya mismo, kinain niya yung mga sinasabi niya, naku, ama ka na, ama ka na akla, di ba? Puro ka ganyan, wala ka namang, kumbaga yung mga sinasabi niya, iba doon sa actions niya. Di ba? Paano ba naman hindi magwawala ang mga Pinoy? Di ba? Paano ba naman hindi magwawala ang mga Vichin? Kasi ganyan yung ginawa niya dito sa dalawang kandidatang ito. Di ba? Ito lang masasabi ko mga buweks Kung ganyan yung mga comments niya sa mga Asians, bakit hindi siya nagbibigay ng comments? Yung mga comments, ibig sabihin yung mga reviews niya doon sa mga latik. Di ba? Bakit puro sa Asians? Puro sa Philippines? Puro sa Vichin? Di ba? Bakit hindi siya mag-comment dun sa mga kandidata ng latik? Siguro ito lang siguro natatakot yan. Kasi syempre, di ba magkakalapit lang yung bansa nila, magkakapit bahay lang sila, di ba? Talagang babardagulin siya ng mga latik, di ba? Kasi powerful yung Colombians, powerful ang Venezuelans. Maraming mga Latin countries na powerful. Di ba? Pagdating dyan sa social media, dudurugin talaga siya. Baka, syempre, Mexicana pa yan. Talagang huhugutin yan, pati doon sa Miss Universe. Huhugot yung mga latik na yan, di ba? Kung paano sila magluto-luto. Di ba? So, kaya siguro hindi na siya nagsasalita. Di ba? So, but anyway, naku, dapat itong si Lupita, hindi na kinukuwang judge sa mga pageants, no? Baka mamaya reresbakan pa tayo niyan pag kinuha pa yung judge ulit sa mga beauty pageants, di ba? Nakakaloka lang. Ngayon, halimbawa, mag-judge ulit yan sa international pageant, tapos bibigyan niya ng magandang score ang 4 points. Sa tingin niyo, maniniwala pa ba tayo dyan? Siyempre, gagawin niya na lang yun para i-please ang 4 points. Kasi alam niya, dinurog siya ng mga Pinoy, di ba? Dahil sa mga pinaggagawa niya, pati ng mga Vichin, di ba? Siguro tataasan niya yung scores ng Vichin at saka ng Pinas. Pero nako, ama na akla, kilala ka na namin. Kilala ka na namin, no? Ganyan ka talaga, grabe ka. So, eto na, no? Kung titignan nyo naman yung itsura nitong si Lupuita, hindi naman sa no? Di ba, nasa nasa 50 plus years old, no? Pero kumpara nyo sa itsura ni Margie Moran, di ba? Nasa 70s na si Margie, di ba? Tapos ito din si mas matanda sa kanya, si Gloria Diaz, di ba? Mas matanda sa kanya itong mga to, pero tignan nyo naman ang itsura niya, mas marami pa siyang kulubot.
Pag walang filter, di ba, nakakaloka lang. Etong si Lupita, hindi, eto sa totoo lang kung ako siguro yung organizer ng ng pageant, mga Buweks, ay nako, hindi ko pagkakatiwalaan yung bruhang yan, ganyan pala yan. Nung una pa lang mga Buweks, wala akong dyan eh. Wala akong tiwala dyan eh. Ewan ko lang dito kay Mama Diva Star kasi favorite niya yan. Hindi favorite talaga ni Diva Star yan si Lupuita, no? Pero syempre sa ginawa niya sa hindi pa kami nag-uusap. Sa ginawa niya sa Philippines at saka sa Vichin, no? Sa mga Asian delegates dito sa MGI All-Stars, hindi ko alam baka isinuka na rin niya ni Mami Diva Star. Di ba? Yan ang dahilan kung bakit naging pageant fan itong si Mama Diva Star. Siguro ngayon sinusuka niya rin niya na rin yan. Ano ba? Nabubulala ka. So ayun, eto lang sa totoo lang kung halimbawa mga Buweks, etong si Lupuita, no? Isang kandidata ngayon sa MGI All-Stars o kaya sa Miss Universe. Tapos ikaw ang judge or kayo, isa sa inyo or nagja-judge kayo dun sa pageant, international pageant na sinasalihan niya. From 1 to 10, 10 is the highest. Ayan, no? So, ano yung i-score nyo sa kanya? Di ba? So, number 1 yung pinaka-lowest. Ganun naman talaga yun, di ba? So, kung halimbawa kasali siya sa international pageant at isa kayo sa mga judges, 1 is the lowest and then 10 is the highest. Ano yung score nyo sa kanya? Ayan, di ba? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod nating mga chika-chikahan. Bye for now, mga Blacks and I love you all. Bye! See ya!